Ay. Dito po sa pangalawang sitas, ano naman po ang nais ipahatid ngayon ni Apostol Pedro sa bawat isa sa atin? Sabi po dito sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 10. Ang sabi po ay ganito. Kaya, sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapailagang at mga pananaghili at lahat ng panglalaki. Ngayon, ano ibig pong sabihin dito ni Apostol Pedro? Halimbawa, katulad din ng nauna. Dati, malaya tayong gumawa ng kasamaan. Nakakapandaraya tayo sa kapwa, nabibiglastik tayo sa kapwa, naiinggit tayo sa kapwa, kaya ayaw natin yung ating kapwa na umaasiso. Sabi dito nananaghili, ang ibig sabihin kasi ng nananaghili, selos. At malaya tayong nakapanglalapit sa kapwa. Ngayon sabi dito, kaya sa paghihiwalay, halimbawa, dati ginagawa natin yan, ngayon ginagawa na tayo. Kumbaga, hindi na natin ginagawa yung mga bagay na nakasulat dito sa versikulo dito. Kaya sa paghihiwalay, kumbaga, natapos na diba, hindi na natin yung ginagawa. Ano ang dapat na natin yung ginagawa? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang raya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ibig pong pala sabihin, kapag ang isang tao na pahiwalay na sa kalayaan gumawa ng kasamaan dito sa ibabaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng paggawa natin sa ating kapwa, kung kapag naiwalay na tayo doon, ibababa natin ang ating sarili na itutulad natin sa isang sanggol na may pagnanasa sa pamamagitan, hindi baga ang sanggol hindi mo na binibigyan ng pagkain ng matitigas, kundi gatas sa makatuwid. Ang tao kasi, kapag dati po naging gawain yung malaya natin ginagawa na mga kasamaan, hindi po katanggap-tanggap na kapag sabihan mo agad na ng matitigas na salita. Kaya idadaan natin sa gatas, pagpapaalaala muna. Dahil pwede pang masaktan ang kalooban. Dahil siyempre kung bata nga, hindi pa kayang lumunok, hindi pa kayang tanggapin ang kanyang tiyan, ang matigas na pagkain, idadaan muna natin sa gatas, padahan-dahan hanggang sa masanay, matuto, kapag marunong ng kumain ng matigas, marunong ng tumanggap ng tuna, ng mga payo, kumbaga, nag-asenso na, lumago na yung kaalaman, yung kaisipan, doon na po natin ipapasok yung mga matitigas na pagkain. Kaya kung ang isang tao, kapag mula pa sa pagkakasala, sa pamamagitan ng Ebanghelyo na bago, nagsisi, nagbaliglo sa Diyos, dito na po tatanggapin ang gatas. Kaya po, kung titignan natin, ang ating lagyan ng Panginoon nagpaalala, ang sino man ikanga, pagmumulan ng ikakapisot ng maliliit na ito, mabuti pa sa kanya ang talian ng isang gilingang bato at ihulog sa gitna ng dagat. Kasi po, yung mga tao nagsisi pa lang at nagbalik loob pa lang sa Diyos, hindi po kasi pwede yun. Dapat na, kumbaga, pag-iingatan ng mga taong nakapaligid doon na hindi matisod. Dahil yun, gatas pa ang pinakikinabangan. Kumbaga, hindi pa siya pwedeng bigyan ng matigas na pagkain. Kaya, yung mga nakakakilala na sa Diyos, yung mga tatagal na, kapag halimbawa, pinagmulan ng ikatitiso, sa maliliit, walang kwenta sa harapan ng Diyos. Kaya po tayo tinuturuan dito ng pag-iingat
Sa magkatuwing bagay, yung mga bago pa lang na mga tao na nagbalik loob sa Diyos, nahiwalay pa lang sa kasamaan, sa kasapiman, at sa kung ano-anong mga gawang masama, na nagbalik loob pa lang at nagsisi ng kanyang kasalanan, kinakailangan po ang ibigay lang natin sa kanya gatas na espiritual sa makatuwid yung mga pagpapaalaala, mga limitasyon, at kung ano-ano pang mga magagaan lang tanggapin sa kanilang kainan, yun po yung mga gatas. Upang sa ganun, sa pagkaunti-unti natin, sila'y magsilago para sa ikaliligtas. Kaya kung titignan mo natin, napakahalaga sa harapan ng Diyos ang isang taong nagsisisi at nagbalik loob sa Diyos. At napakahalaga rin sa Diyos yung mga tupa na nawala. Dahil pwede niyang iwanan yung 99, hanapin yung isang nawawala. Isa po ang importante po sa harapan ng Diyos kahit nag-iisa yan. Kaya po dapat tayo po mga nakakakilala na at tayo po'y malago na ang pag-iisip, pinag-iingat po tayo. At meron tayong tungkulin sa kapwa, walang iba, ingatan yung mga baguhan at yung mga nangaligaw, pahalagahan natin, hanapin natin sila. Yun po yung importante. Ano ba sabi dito? Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, kung nakilala natin sa ating sarili na ang Panginoon ay mapagbiyaya, ano po ang ating gagawin? Na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tanda-tatwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Totoo po, tayo pong mga tao, sa oras na tayo po ay dati hindi pa natin nakilala si Kristo, hindi pa tayo napasasakop sa Kanyang kalooban, at hindi pa tayo sumusunod sa Kanyang mga kautusan, sa makatuwing bagay, nasa labas pa tayo ng tinatawag na pagpapasakop. Pwede nasa labas ng iglesia, o pwede tayo po ay isa pang hintil. Ngayon, sa pamamagitan po ng paglapit natin sa isang bagong buhay, yung paglapit natin sa ating dakilang Panginoon. Kumbaga, tayo pong mga tao, pagamat pwede tayong itakwil dahil dati ka na palagi nakikipag-inuman yan sa akin. Pero nung nagbago na, hindi na ako pinagbibigyan. Hindi ba itinatakbil na tayo ng mga tao? Dahil nagsisi na tayo at nagbalik loob na tayo sa Diyos. Kaya po dito, itinakwil na magdatapat sa Diyos, tayo po ay hirang. Tayo po ay mahalaga sa Kanya. Sapagkat mayroon pong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po, tinuturuan tayo dito ni Apostol Pedro na kung paano po ang ating pagpapasakop sa Diyos. Tayo pong lahat ay mahalaga sa Kanya. Binibilang niya po yan. Kaya nga po, kung titingnan natin sa isang kawan, kapag may 100 tupa, lahat yan binibilang niya. Kapag secure na yung 99 at kulang ng isa, hahanapin niya ngayon yung isa. Dapat po, ganun din ang isipan natin. Kapag meron tayong kapatid na hindi na dumadako ng templo, dalawin natin. Maaaring pwedeng idaan natin sa maayos na pakikipag-usap, pasyalan natin, para nang sa ganun, mag-uulit yung 100 tupa. 100%. Kaya po dito, meron po tayong obligasyon o responsibilidad sa ating kapwa. At tayo naman, dahil pinahalagahan tayo ng Diyos, pagdapat tayo itinakwil ng mga tao dahil nga nagsisi na tayo at nagbalik loob sa Diyos, ang priority na natin, yung Diyos na nagbigay sa atin ng halaga. Ngayon, ano ang gagawin ng Diyos sa atin? Tayo gagamitin niya ngayon para yung salita ng Diyos, ibahagi natin sa ating kapwa, at tayo naman ay gagamitin niya upang sa ganun gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Magiging na tayong tanglaw para sa Kanya, na magliliwanag tayong katulad sa ilaw sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa.
Ganyan po ang ibig sabihin dito ni Apostol Pedro. Ano ba sabi niya? Upang maging pagkas ay kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay. Sa Katolik, lumapit tayo sa batong buhay sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, dahil tayo pinahalagahan ng Diyos, kasama na rin tayo doon sa mga batong buhay. Sa Katolik, mahalaga na tayo sa harapan ng Diyos. Tayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Natatayo tayo bilang kasangkapanin ng Espiritu na nananahan sa buhay natin. Kaya po sabi nga, hindi ba sinabi din ni Apostol Pablo, ako'y namatay na dahil sa kautusan. Ngayon, nung tanggapin natin ang bautismo, tayo po'y nagbago na at nagsisi. Anong sabi? Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sa Katolik, sisiglang hirang na tayo. Tayo ngayon ay bahay na ng Espiritu. Sa Katolik bagay yung Espiritu Santo nananahan sa ating kalooban. Ngayon po, ano po ang dapat natin gawin? Kinakailangan ba magpatuloy pa tayo sa pagkakasala? Hindi na po. Dahil po, ang bawat isa sa atin na tumanggap na sa ating dakilang Panginoon bilang tagapagligtas at napasakot na sa kalooban ng Diyos, doon na po ilalagay ng Diyos ang pangalan natin doon sa aklat ng buhay. At lalagyan tayo ng tanda ng kanyang pagkakakilanlan na pag-aaral tayo ng Diyos, yung Espiritu Santong nananahan sa ating buhay. Yun na yung connection natin sa Diyos. Kaya, kapag tayo'y malinis ang ating kalooban, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng isang taong matuwid. Ang lahat ng ating mga kahilingan sinasagot agad ng Diyos dahil connected na tayo sa Kanya. Kaya tayo na po yung batong buhay. Ibig sabihin, yung pagiging buhay ni Kristo, nung lumapit tayo sa Kanya, kasama na rin tayo sa naging batong buhay. Naging mahalaga na rin tayo sa harapan ng Diyos. Kaya po, tinuturuan po tayo dito ni Apostol Pedro na bilang mga batong buhay, dapat tayo maging natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Sa Katolik, dapat nabubuhay tayo ayon sa kalagayan kung ano ang nais ng Espiritu Santo sa ating buhay na dapat natin ginagawa. Dapat hindi po natin pinipihati ang Espiritu Santo na nasa sarili nating kalooban. Lahat po tayo may tatak niyan ng Espiritu Santo. Upang, kapag tayo po ay nabubuhay na bilang bahay ng Espiritu, papunta naman tayo dito upang maging pagka-saserdoteng banal. Mayroon na tayong pag-iingat na mananatili tayo sa kalagayan ng pagiging malinis. Saserdoteng banal. Upang maghandog ng mga hangin na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ano po yung paghahain na yun? Walang iba, yun na yung pagsamba. Ihain natin ang ating sarili, buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ibig sabihin, sa bawat pagsamba, dapat po, yung pagiging active natin sa lahat ng mga nangyayari sa araw ng pagsamba. Banal, ibig sabihin, malinis ang ating kalooban. Buhay, banal, at kalugod-lugod. Dapat wala pong diferensya sa lahat ng ating mga ibig sabihin, walang natira dyan kahit kim-kim o sama ng loob sapagkat hindi tayo magiging kalugod-lugod sa pagsamba. Kaya kumbaga, nire-reforma tayo palagi sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang aking sinalita. Kaya po, halimbawa, dumaan yung isang linggo, nagagawa tayo ng pagkakasala. Kapag dumating na naman yung paaraw ng pagsamba, i-recharge tayo, i-reformat na naman tayo ng salita ng Diyos.
Yun po yung purpose kaya tayo nagsasamba. Kaya tayo dumudulog sa harapan ng Diyos. Hindi lang palaging panalangin. Dahil yun, ang panalangin po kasi, isang pamamaraan yun, yung mga gusto natin sa ating buhay. Meron ding gusto ang Diyos na dapat mangyari sa ating buhay. Yun ay yung Ebanghelyo na ipinangaral sa bawat isa sa atin. Sapagkat, ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, inilalagay sa Sion ang isang batong panulong ng Pangulo, hirang mahalaga. At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ibig sabihin, yung batong mahalaga sa makatuwing bagay ang ating dakilang Panginoon. Na nung nakilala natin ang aral, nakilala din natin ang pinanggalingan ng aral sa makatuwid ang ating dakilang Panginoon. At tayo naman na mananampalataya na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya, hindi po tayo ipapahiya. Ibig sabihin, kung paano ang ating dakilang Panginoon binaliwala ng mga tao, hindi siya pinahalagahan. Tayo pwede rin mangyari sa atin na hindi tayo pahalagahan ng ating kapwa. Lalong-lalo na yung mga taong hindi natin kabilang o kaya katulad natin isang mananampalataya. Sapagkat magkaiba po kasi ang gawain ng hindi mananampalataya at saka yung mananampalataya. Yung hindi mananampalataya, malagang nagagawa yung mga bagay dahil hindi pa nasasakop o nagpasasakop sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sa inyo nga nananampalataya, siya'y mahalaga. Katapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulo. At batong titisuran at bato na pangbuwan. Kaya po, kung titingnan po natin, ito si Kristo. Sa lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, si Kristo ay mahalaga. Pero, doon sa mga hindi nakakilala kay Kristo o napasasakop sa kanyang kalooban, si Kristo ay katitisuran para sa kanila. Kaya po sabi dito, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibasa yung mga suwil, at dito rin naman sila itinalaga. Kaya po ang tao, kung titingnan po natin, bago pa tayo isilang dito sa ibabaw ng sanglibutan, meron na po tayong tinatawag na kapalaran. May plano na ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat nung inanyuan tayo sa sinapupunan ng ating ina, meron na tayong tungkuling nakatagda na dapat nating gampanan. Na dapat nating lakaran sa makatuwing bagay, masunod ang kalooban ng Diyos. Pero po kasi, meron ding taktika ang kalaban. Nililibang yung tao sa pamamagitan ng kung ano-ano pinagkakaabalahan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya nangyari, nag-divert yung atensyon. Sa halip na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang ginagawa naman ng kalaban, nililin lang tayo. Sa halip na pagpunta na tayo sa tuwid na daan, pinapaliko tayo. Binabago yung pag-iisip natin dahil po sa mga naririnig, dahil sa nakikita, at dahil sa mga ginagaya natin na ginagawa ng mga masasamang tao. Ngayon, tayo po ay patong mahalaga sa harapan ng Diyos. Kung paano natin dakilang Panginoon na naging batong mahalaga, kinutya, puputyain din tayo. Kung paano natin dakilang Panginoon, duduhagin din tayo. Sapagkat kasama tayo na nakasunod kay Kristo. Kung ano lang ang ginawa sa ating dakilang Panginoon, dadanasin din natin yan. Dahil po, ang tinahakan ng ating dakilang Panginoon, maraming mga pangyayaring problema dyan, nagpagdadaanan natin. Dapat, ang importante dyan, magtagumpay tayo, makarating tayo doon sa dulo. Katulad naman ng ating dakilang Panginoon, na bagamat mahirap ang kanyang gagawin,
pero sinikap niyang magtagumpay siya. Alang-alang sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, isinugo siya at alang-alang din sa pag-ibig din ni Kristo sa atin hanggang nang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Ganyan po tayo minahal ng Diyos at minahal ng ating dakilang Panginoon. Sa pagkatuwid, tayo pong mga tao, dapat naman kung paano ng ating dakilang Panginoon dumanas ng mga kahirapan, dadanas din tayo ng kahirapan. Sa pagkatuwid, sa laman, nakuputyain din tayo, nasisiraan ng puri, luluhaginin, minsan luluran, o kaya apak-apakan, sapagkat yan po ang nakatakda na pinagdaanan ng ating dakilang na pagdadaanan ng ating mga tao. Kaya kung titignan natin, mahalaga po tayong lahat sa harapan ng Diyos. Sabi pa po dito, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Tayo po, kung titignan natin, nakatuon lang ito doon sa, kasi po noong panahon, ang pinili lang kasi ng Diyos, yung bansang Israel. Pero po, nung lumabas na yung Ebanghelyo doon sa Israel, na minsan nga, hindi pa napag-unawa ni Pedro. Bakit po? Ano ang pangitain na ipinakita ng Diyos kay Pedro? Mayroong isang lambat na bumababa sa kanyang harapan, sa apat na sulok, ay may tali. Sabi sa kanya ng isang tinig, magpatay ka at kumain. Ano ang sagot ni Simon Pedro? Panginoon, kahit kailan hindi pa ako kumain ng isang bagay na marumi. Anong sabi? Ang nilinis ng Diyos ay huwag kong ipalagay na marumi. Yan po, pangitay ni Simon Pedro, ibig sabihin, hindi tungkol sa pagkain, kundi yung pagtipa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, hindi lang exclusive sa mga Hudyo, kundi binubuksan niya na ang kanyang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Hintil. Kaya, kung titignan natin, pinipiling lang ni Pedro yung pangangaralan niya, dapat panay Hudyo lang ang Ebanghelyohan niya. Pero ang sabi nito, huwag mong ipalagay na marumi ang nilinis na ng Diyos. Yung tinipahan kasi ng ating dakilang Panginoon, lahat na ng tao, mga hintil man, sabi nga, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa mga hintil, ang tuli sa dituli. Ibig sabihin, lahat na po ng tao, dinipahan na ng ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, meron ng tsansang patawarin ng Diyos sa oras na magpasakop sa kanyang kalooban at tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Kaya po sa kalagayan niya, na nabuksan na yung oportunidad sa mga hintil. Kaya nga po sabi nito, para maiugnay natin. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya po, yung mga nakasumpong ng salita ng Diyos, yun na po yung gagamitin para ipangaral yung salita ng Diyos. Para ibahagi sa mga hindi nakakakilala sa Diyos na dati na sa kalagayan ng kadiliman at papunta na sa kaliwanagan. Sapagkat ang pinanggagalingan ng mga aral o kautosan ni Kristo, walang iba, nasa kalagayan kaliwanagan. At yung mga tao naman, nasa kalagayan kadiliman. Na ang nakaraang panahon ay hindi bayan. Hindi po ba, ang pinili lamang ng Diyos, yung bayang Israel, yung mga Hudyo, dati hindi bayan. Sa makatuwid, kasama na rin yung mga hintil na hindi tinatawag na bayan magiging bayan ng Diyos. Kumbaga, nag-expand na ang salita ng Diyos. Hindi na exclusive lamang sa mga Hudyo ang salita ng Diyos. Kundi, binuksan na ng Diyos ang nakasara
sa makatuwid bagay, kung ang tao noon takot sa mga hintil, ang mga Hudyo noon, ngayon, binubuksan na ng Diyos ang pananaral sa mga hintil. Sabi dito, na ng panahon ay hindi bayan. Katulad natin, nandito tayo sa lugar ng Pilipinas, hindi naman tayo bayan ng Diyos. Dapat ngayon bayan ng Diyos. Ibig sabihin, kinikilala na tayo ng Diyos na bayan niya sa oras na tayo sumunod na at magpasakop sa kanyang kalooban. Na hindi nagsipag kami ng awa. Dapat ngayon nagsipag kami ng awa. Kaya po, kung titingnan po natin kung ano yung dinanas ng mga Hudyo na kinaawaan at kinahabagan sila ng Diyos, ganon din po ang magiging kalagayan ng mga hindi. Sa magkatuwi, mula ng buksan ang dami sa magkatuwi bagay, ang Ebanghelyo nung nag-expand, lahat ng mga tao na sumasamba at nananalig sa ating dakilang Panginoon at nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, meron na pong pagkakataong maligtas. Kaya kung titignan natin, naging pamamaraan yung mga Hudyo para gamitin sila ipangaral yung Ebanghelyo. Sapagkat kung titignan po natin, bakit pinahalagahan ng Diyos yung Israel? Mula ng panahon ni Adam hanggang sa panahon ni Jose. Dahil yung lugar na yun, doon isisilang ang isang bugtong na anak ng Diyos sa makatuwid bagay. Pagpasok niya sa sanlibutan, pinaghandaan niya ng isang katawan na ipanganganak ng isang bebe at pangangalagaan naman ng walang iba, si Jose na mula sa lahi ni Adam. Kaya yan po ang naging plano ng Diyos. Kumbaga, pinaganyan na ng gusto kung yung record ng lahat ng lahi ng mga ngalaga sa ating dakilang Panginoon o kaya yung magiging foster father ng ating dakilang Panginoon, dapat mula sa lahi ni Adam. Nakadetalye yan sa Mateo at sa Kasalukas 3. Ibig sabihin ko, nung ipanganak ng ating dakilang Panginoon at nangaral na siya ng Ebanghelyo dahil isinilang na ang kanyang bugtong anak at nangaral na at namatay na sa krus, naialay niya, din sa kanya yung binuksan pagkatapos siyang umakyat sa langit. Nagpatuloy na po yung kanyang mga alagad. Nangangaral hanggang sa tinawag na si San Pablo at marami pang mga tinawag para ang Ebanghelyo mag-istan. At pagkalipas ng maraming panahon, nakarating na rin sa atin ang Ebanghelyo. At yan naman po ang ating pinagsasalusaluhan sa bawat araw ng pagsamba na kumbaga kumalat hanggang sa lumago at may mga taong ginamit para ang Ebanghelyo ilagay sa mga kasulatan, ilimbag at pagkatapos paramihin at saka ito na yung binabasa natin sa makatuwid, walang iba. Itong Biblia o salita ng Diyos na nakasulat lahat dito. Ang lahat ng mga kasaysayan, ang mga kautusan, ang mga kahatulan, mga palatuntunan. Pero ang pahalagahan natin, may panahon ang bawat panahon. Ang mahalaga, yung importante, yung kaligtasan ng bawat isang sumasampalataya sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya may past, may present, may future. Ang priority natin yung future. Lahat tayo ay maligtas. Masumpungan natin sa ating sarili na magkakasama tayo noon sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung pinaka-importante. Sabi nga, huwag lang isipin sarili ng kaligtasan, kundi dapat lahat tayo sama-sama doon, walang iwanan. Yun po yung pinaka-importante na dapat maging subject sa ating sarili, yung tinatawag na pag-asa. Meron na tayong pananampalataya, meron na tayong pag-ibig, yung pag-asa, hindi pa natin nakakanta. Yun ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Siguro ang lang yung pagkikibahagi natin sa oras nito,
Salamat po at anuman po ang ating mga kailangan, karaingan, idulog po natin yan lahat sa Diyos. At ipagkabiwala natin sa Kanya, linisin natin ang ating kalooban upang sa ganun tanggapin natin ang biyaya ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating kanilang Panginoon. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.